hindi ka pwedeng arestuhin ng walang warrant of arrest. Hindi pwedeng saliksikin ang iyong tahanan o yung mga ari-arian ng walang search warrant. Of course, may mga exceptions yan kasi yan yung ating right to security in persons and papers and effects na sinasabi nung Article 3 Section 2. No? Napakahalaga niyan, lalo na't may mga tao na hindi nalalaman na hindi pala sila pwedeng arestuhin ng walang warrant. Ayan din, so halimbawa ako ay nasa bahay, tapos kinatok ako, tapos sasabihin na isi-search po yung bahay ko kasi po may napag-alaman na may tinatago akong kontrabando, whatever din. Ano po ang pwede kong hanapin at kailangan po ba pulis yung pupunta sa bahay para sabihin na magkakaroon po ng search sa aking bahay? Unang-una, Attorney Mimi, hanapin natin yung identification nitong mga taong ito dahil baka kung sino-sino lang yan. At number two, kung meron silang identification, mga police ito o law enforcement agencies tulad ng NBI, meron ho ba kayong dalang search warrant? At yung search warrant po na ito sa ilalim ng ating mga regulasyon at ng ating saligang batas, 10 araw lamang yan. Kung paso na yung search warrant, ay hindi na ho pwedeng i-implement yan. Kasi kung napaso yung warrant at hindi nila na-serve, dapat ibalik ko sa korte yan para makapag-issue ng panibago o kung ano man ang dapat na gawin nung nag-apply ng search warrant na yan. So hindi natin papayagan na pumasok ang sino man nang walang dalang search warrant. At saka din, tama po ba ang pagkakaalala ko kung halimbawa magsisearch po sa bahay, no? Tapos dapat naka-identify ano po yung hinahanap sa bahay ko. Kasi kung halimbawa po na pagkalaki-laki yung hinahanap, tapos titingnan niya sa maliliit na bahagi ng bahay, hindi po pwede yun. Pwede po akong magsabi na hindi kasi malaki po yung hinahanap niyo. Bakit ikakalkalin nyo dun sa maliliit na mga lagayan dino? At kailangan po, halimbawa ako ang nakatira doon, kailangan mayroon pong nakatira doon na kamag-anak na nandoon po during the search para masigurado po na walang pinaplant na evidence. Hindi ba din? Tama ba yun? Tama yun, Attorney Mimi. Tama-tama. Kaya talaga nakakauno ka sa political review. Opo din. Tama ba? Oo din, hindi ba? Importante kasi Tama yun, Attorney Mimi. Kasi ganito, no? Unang-una, may sinatawag na particularity of things to be seized or persons to be arrested. Ano? So ngayon, kung nag-apply sila ng warrant, dapat specific kung ano yung hahanapin nila at kung saan lugar hahanapin. Tapos magipag-coordinate sila sa barangay. In fact, dapat may mga body camera nga dapat itong mga pulis natin. At saka mayroong accounting kung ilan ano yung nakuha nila. Kasi may mga desisyon ng Korte Suprema na things which are not described in the warrant should not be confiscated. Kasi masisira o malalabag yung requirement ng saligang batas na specificity or particularity ng things to be seized or persons or things to be seized nga. So, ako din syempre para sa ating mga kasambahay na nanonood at nakikinig, no? Kasi talagang kahit ako din bilang isang abogado, pakiramdam ko kung may gagawa sa akin yan, talagang kakabahan ako at matatakot ako. So, paalala lamang po, kagaya ng pinag-uusapan namin ni Dean ngayon, no? May karapatan po kayong hingin. Tingnan niyo po yung search warrant at humingi po ng identity ng tao na nagsasabing pupunta po sa inyong bahay. Kasi karapatan niyo po yan dahil nakakatakot po talaga, no? So, tinitiyak po ng ating saligang batas din ito ay sa ating Constitution, 1987 Constitution, nagbibigay po sa inyo ng karapatan na pwede nyo pong hingin yung identity at pwede nyo pong tingnan yung search warrant para malaman nyo ano po ba specifically ang hinahanap sa bahay nyo. Yan din ang pinag-uusapan natin dito, search warrant din hindi pa yung sa warrant of arrest dun sa tao, search warrant, may hinahanap po sa bahay nyo. Din pwede bang gawin to ng madaling araw kapag sinabing ay kakatok po ako madaling araw, magse-search po ako sa bahay niyo o meron po bang time kung kailan lamang mo pwedeng mag-conduct ng search? Walang nakalagay sa ating saligang batas o sa mga batas natin, pero dapat reasonable time. Kaya lang ang justification dito, Attorney Mimi, yung element of surprise. Kasi kung ipagpapaliban pa nila, baka naman maitago na o mawala na itong mga hinahanap nila. So, pwede naman ito, kaya lang ang advice yan, reasonable time, pero may mga exceptions nga. Pero kailangan talaga dala nila yung warrant kung search warrant yan. At saka kailangan may mga identification sila. Kasi may napanood ako sa isang programa sa telebisyon
na inaakusahan itong isang lalaki ng panggagahasa ng minor de edad. Di ko alam kung nakita mo ito, Atty. Mimi, ano? Tapos, sa probinsya ito, no? Ay, hindi alam nitong mag-asawa na aarestuhin itong tao. So, may kumatok sa bahay nila, inaresto. Hindi man lang sila nanghingi ng waran. Ayun, ang kinabukasan, patay na yung inaresto. So, delikado po ito. Kaya kailangan po natin talagang sundin ang mga regulasyon sa saligang batas at sa mga batas natin at mga desisyon ng Korte Suprema. Karapatan po ninyo yan. Humingi kayo ng kopya, ipakita sa inyo ang kanilang identification at yung mga warrants na sinasabi nila.